Magno ng Taal Municipal Police Station. Kapitan, live kayo sa RMNDZ XL Manila. Si Lourdes po ito. Magandang gabi po. Yes ma'am, magandang gabi po. Kapitan, pwede na ba nating pangalanan yung lalaki at kung sino man yung kanyang kasama, kung nakausap niyo na rin na pumasok po sa, ipinasok ang kanyang motorsiklo at rumampa-rampa pa sa isang simbahan dyan sa Taal, sa inyo pong vicinity? Pwede po ba huwag na natin pangalanan? Sige po, pero nakausap na po ninyo, Kapitan? Actually, nasa custody po namin ngayon. Okay. Nung ginawa niya po yun, Kapitan, agad siyang nahuli? Yes, ma'am. Agad naman po nahuli yung tao. Ano raw po ano ba, lasing ba siya o ano man, Kapitan? Hindi naman po siya nakainom ng alak, pero base sa reaksyon niya ay wala siya sa tamang pag-iisip. Iba-iba rin po ang sinasagot niya at hanggang ngayon ay hindi pa rin namin makausap ng maayos. Hanggang sa mga oras na ito, hindi siya, walang matinong sagot sa mga tanong po ninyo? Yes, ma'am. Parang lutang pa rin siya eh. Malayo yung mga sagot niya sa tanong. Pero di ba, Kapitan, nakita naman po natin sa sa video, may kasama siyang babae. Sino po yun? Girlfriend niya po yung babae. Hindi alam ng babae na magkakaganon yung tao. Iniwan siya? Iniwan po ng babae agad nung nagmotor na ipinasok yung... Okay. Sa mga inisyal lang, Kapitan, no? Kapitan Magno, ano po yung mga sinasabi niya kahit na hindi tumutugma sa tanong niyo? Pag tinanong mo siya kung bakit mo ipinasok yung motor doon, wala lang. Gusto ko lang yumaman. Walang kaugnayan yung mga sagot niya doon sa mga itatanong mo sa kanya. Malayo po. Hindi po ba, Kapitan, yan pwedeng isa ilalim sa sa drugs or sa idalhin sa ospital kung ito ba ay lasing? Bali, sabi ng magulang, walang bisyo yung tao, pero base doon sa tao, pagpasok sa kulungan, naghahanap na kagad ng sigarilyo. So may bisyo talaga siya at inaamin niya naman na gumagamit siya ng marijuana. Okay. Basta ang naalala nyo lang po sa isang tanong, ba't niya ginawa yun? Gusto niya lang yumaman. Hindi. Iba-iba yung sinasagot niya. Pag tinanong mo ulit, iba na naman. Ano po ito? Estudyante ba siya, Kapitan? Or nagtatrabaho? Or dependent lang sa magulang? 23 years old po siya at siya ay waiter sa isang catering dito sa Taal din. Wala naman siyang record sa inyo? Wala pong record sa amin kahit sa barangay ay wala naman po. First time po ito nangyari na involved siya sa ganyan. Ano pong plano, Kapitan, no? Sa nangyari niyan, ano ba yung pwedeng ma-file na kaso at sino pong pwedeng mag-file ng kaso sa kanya? Meron naman pong complainant, may representative ang simbahan. Ang kaso niya po ay Article 133 of Revised Penal Code. Ito po yung offending the religious feelings. Na-file na po? Wala pa po at gawa nung holiday ngayon, bukas po ng umaga. Oo, at siya ay mananatili ho dyan at dumalaw po ba yung kanyang kasintahan, Kapitan? Kagabi po, nandito yung kasintahan. Hindi ko lang na-monitor ngayong araw at marami po kami activity sa labas. Okay. Nakakabahala, no, yung kanyang ginawa sa loob ng simbahan. Ito naman po, Kapitan, na hindi naman nangyayari talaga lagi dyan. First time. First time po ito na mayroong ganyang incident dito. Yung kanyang motor, sana? Yung motor po ay hiniram niya lamang. Hindi daw po sa kanya yan, ayon dun sa ating suspect. So paano yun, Kapitan? Pansamantala, dyan mo na yung motor na hiniram niya. Nasa may-ari na po yung motor. Bali, nakipag-coordinate na rin sa amin ng LTO. Sila na po ang bahala dun sa disposition nun. Okay. Kapitan, maraming salamat sa update po ninyo sa amin. Ano po, mabuhay po kayo. Magandang gabi po. Okay, ma'am. Salamat po. Magandang gabi din po.